Blessed Sunday to everyone po. Welcome po sa ating ika-293 days. Today, this morning, dito po sa DM Pad. Good morning po. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Good morning, Sis Aina. Good morning po. Good morning. Yan. Good morning, Sister Trini po will be the everyone. one to facilitate for today's DM Pad. Praise God. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa bawat isa. Good morning, Sister Trini. Morning, Sister Irene. Good morning po sa bawat isa. Blessed morning. Morning. Good morning po. Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Sige po, sa ating pong pag-uumpisa this morning, alam ko na bagamat tayo ay medyo konti pa lang, mga kasama po natin malamang ay medyo pagod pa sa kanilang mga celebration. Pero huwag po nating hayaan na magkaroon po ng hadlang ang ating pong pagpupuri sa Panginoon. Kaya naman this morning, tayo po ay mag-alay ng ating pong papuring awit sa Panginoon. Yung awit na nagsasabing, banal ang ating Diyos. Hallelujah. Sige po. Let's put ourselves in the presence of the Lord bago po tayo makapakinig ng salita ng Panginoon. Hallelujah. 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 Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Dakila po ang iyong pangalan. Tinataas ka po namin sa aming kalagitnaan. Patuloy pong ninanasan ang puso po namin, Panginoon, na mibigyan ka ng kaluguran sa umagang ito. Kaya naman, Panginoon, hayaan nyo na sa amin pong pag-uumpisa, kami po ay sama-samang magpasakop sa inyo pong harapan, Panginoon, at mag-alay ng aming pong sama-samang pagpupuri sa inyo pong dakilang pangalan. Patuloy po kayong malugod at maluwalhati, Panginoon, habang kami po ay sama-samang itatanghal ang pangalan mo sa umagang ito. Hallelujah. Let's sing this song. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Minsan pa po, sabihin natin sa Diyos, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. This is our declaration this morning that you are our Lord, that Jesus is Lord. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo pong harapan. Kami po ay sama-samang nagpapasakop at nagpapalinis ng aming pong mga buhay, Panginoon. Pabayaan niyo, Lord, na sa ikalawang araw na ito ng taong 2022, maumpisahan po namin ang umagang ito na meron pong pasasalamat, na meron pong pagdakila sa inyo pong dakilang pangalan. Higit sa lahat, Panginoon, meron po kaming puso na nais na magpaturo sa inyo. Sa pamamagitan po, Panginoon, ng aming pong pakikinig ng inyong buhay at makapangyarihang salita. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, sa aming pong kapatid na gagamitin nyo sa aming kalagitnaan na magpapahayag ng inyong pong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy pong kasihan ang kanyang buhay, ang kanyang labi, at patuloy na maipahayag, Panginoon, ang iyong dakilang salita sa aming pong kalagitnaan. Pabayaan niyo, Panginoon, na buksan mo ang puso at isipan ng sa aming pong lahat. At patuloy po namin marinig, Panginoon, ang kapahayagan mo sa umagang ito. Patuloy po kayong manguna sa gawain ito, Panginoon.
At patuloy niyo pong makabasbasan ang buhay ng bawat isa. Prepare our heart, O God, for your message this morning dahil alam po namin, Panginoon, in your presence, in your preaching of your word, there is a miracle, there is healing, there is deliverance, O God. And we are in great joy and in great expectancy, Panginoon, sa mga salita mo na amin pong maririnig sa umagang ito, Panginoon. We entrust to you everything. Let your name be glorified in our midst. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Pasensya na po kayo sa aking background. Medyo maingay. Praise God. Praise God. Sige po, hindi na po natin pakatatagalin. Tayo po ay let's prepare ourselves, mga kapatid. Alam ko na na-miss po natin na makapakinig ng salita po ng Panginoon, no? Kasi nitong nagdaang mga araw ay parating tayo lang po ang magkasama, testimonies, and ginagawa po natin yung aha natin. But for today, it's very special at unang Sunday of the year 2022 at talagang napakasarap po na mag-umpisa po tayo sa taong ito na makakapakinig ng salita po ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong kapatid, Brother Bobot Datuin. Praise God! Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God, praise God. Sige po, binabati ko po uli ang bawat isa ng Happy New Year. I hope na tayo po ay nagagalak, hindi lamang sa umagang ito, kundi sa pagpasok po ng bagong taon ay dire-diretso po ang pagpapala, dire-diretso po ang pagkilos ng banal na spirito sa bawat isa po sa atin. Amen ho ba? Kaya nga ho nung nagpe-prepare po ako and I was praying to God, Lord, ano ba yung magandang ma-share na panimula para po sa mga kapatiran po namin sa DMPAD. And God brought me to this message that I want to share ngayong umaga po ito. Allow me to share my screen para po maumpisahan po natin ang ating pong pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ayan po. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, it's about making a fresh start. Amen ho ba? Sino ko ang gusto dito na makapagsimula ng fresh start? Isang sariwang panimula. No? Isang panimula na talagang napakagandang masimula ng bawat isa. Another year, another beginning, another a new way of a new way to start the year right. Amen. Kung mga nakaraang taon po, medyo nagsi-struggle tayo, may pandemya. Kaya ang tanong ho ng marami, paano pa kaya tayo makakapagsimula ng isang maayos na bagong taon kung hinaharap po tayo ng ganitong mga pagsubok, no? Kala ko dire-diretso na yung ating alert level 2. Pero dahil nga dumating itong bagong variant ng Omicron, starting tomorrow magiging alert level 3 na naman po tayo. Kaya talagang hinahamon. There's really a challenge for everyone of us Christians para makapagsimula ng tama. No? Ayaw natin simula ng taon natin na puno ng worries, na puno tayo ng iba-ibang mga bagay na maaaring hindi magiging maganda para sa ating panimula bilang Kristiyano ngayong bagong taon po nito. Kaya ito pong topic po natin ito, making a fresh start. God brought me to Isaiah 43 verse 18 to 19. Basahin po natin. Ano po? Ang sabi ko, forget the former things and do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sabi ko sa Tagalog. Pero wag na niyong isipin ang nakaraan dahil bagong bagay ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Dito po sa verse na to, sa verses po na to, binibigyan tayo ng exhortation ni Prophet Isaiah. Nakalimutan natin. Huwag na natin isipin yung nakaraan. Although magandang pasihan ang mga nangyari sa nakaraan, pero hindi tayo bumabase sa mga bagay na nangyari sa nakaraan. We can only use it as reference like itong pandemya na to, kung ano mo yung mga bagay na nangyari noong nakaraan na pwede nating matutunan at huwag na natin gawin yung mga bagay na hindi tayo o nagkaroon tayo ng problema. Ang sabi kasi ng Lord, see, I am doing a new thing. Dahil gumagawa ang Diyos ng mga bagong bagay.
At ito nga po ay nagsisimula na, it springs up. At kailangan ho nating maintindihan. Kaya nga ho, itong pag-aaral po natin dito, kailangan may maintindihan tayong gustong gawin ng ating Diyos ngayong bagong taon na to. That we might forget those former things at huwag tayong manahan, huwag daw tayong mabuhay on the past. Kaya mahalaga po na this New Year talagang maintindihan natin ang mga bagay na ito. Alam niyo po, yung pag sinabing forget the former things, kasama ho dito hindi lamang yung mga mali, yung mga success and failures, kasama ho yan. Yung past experiences, at we are always looking forward and to be fresh this year 2022. Pero ang tanong po din how to have a fresh outlook in life? It requires 5 things. 5 bagay po ang gusto ko pong iwan ngayong bagong taon po na to, na gusto nating pag-usap-usapan, pagbulay-bulayan, usap-usapan po natin, and allow me to share. Ito pong kailangan po nating maintindihan. Kaya nga sabi, do you not perceive it? At patapos po nating mapakinggan ang exhortation po natin, maiintindihan natin paano para tayo pwede makapagsimula ng tama, paano para tayo makapagsimula ng sariwa or fresh sa ating mga buhay. You see, making a fresh requires, making a fresh starts requires number 1, finding God. Sabihin nga natin, finding God. Hanapin daw natin ang Diyos. You see, it's really great way to start the new year right by looking God in us. Napakagandang simulan po ang bagong taon na hindi ho natin tinitignan kung ano man yung blessings o tama ho yung blessings natin. Pero ang maganda ang tingnan po natin yung blesso, di lamang yung blessing. Amin ho ba? Marami ho napupunta sila sa focus na ang tingnan nila kung anong meron sila. Tama naman kung ano man yung meron tayo ngayon. Pero ang dapat unahin po natin sino ho ba yung magdadagdag ng mga blessings po na to? Sino yung blessor? Which is God. Ngayong magang ito, ngayong bagong taon na to, mahalaga na masimulan natin na hanapin natin ang ating Diyos. At hindi lang hanapin, kundi samahan tayo ng Diyos. Sabi ho doon sa Proverbs chapter 8 verse 35, for those who find me, find life and receive favor from the Lord. Ang ganda, di ba? Ang sinunod na po, ang makakasumpong sa Kanya, magkakaroon ng maganda at mahabang buhay at magpapalain siya ng Diyos. So finding God this New Year is the very right thing to do to have a fresh start. Hanapin natin ang ating Diyos. Gusto ba natin magkaroon ng pabor ngayong bagong taon na to? Then we need to find God in every situations of our lives, whether pangit, whether negatibo, positibo, o exciting ba, o it's the same thing. Pero ang mahalaga po, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, ang mahalaga po ay makita natin ang ating Diyos. Sabi ho ni Matthew, Matthew chapter 6 verse 33, but seek first. Ano daw dapat una natin gawin? Seek first His kingdom. In finding God, we have to seek first His kingdom. Baga, saan mo ba hahanapin ng hari? Dapat sa kanyang kaharian. So, kaya sabi ni Matthew, but seek first His kingdom. You seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, ano ba hinahanap natin pagpapala ngayong bagong taon na ito? Ano ba yung mga blessings natin? Kulang po ba? Sobra ba? O tama lang? O ang kailangan po natin ay hanapin ang kanyang kaharian, ang kingdom of God and His righteousness. Kaya magandang mabigyan natin ng priority. Bago natin unahin ang lahat ng bagay, unahin natin ang Diyos. Pag sinabi natin kingdom, it means the work needed to be done in God's ministry. Ito daw yung mga bagay na dapat natin gawin sa kanyang kaharian, sa kanyang ministry. No? It is the very reason why we are called to be saved and to be one of the workers of the kingdom of God. Kaya tayo naligtas, kaya tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, para tayo ay makagawa sa kanyang kaharian. Kaya nga tayo ginawang mga asin at ilaw ng sanlibutan ito. We are being called as salt and light of this world. Bakit po?
para maging instrumento. Para tayo ay maging instrumento ng Diyos sa mga taong mga nawawala. So as we find God, we find people who are lost. So why not be used by God as an instrument for this lost soul? Para sila ay makita rin nila kasama natin ang Diyos. Amin po ba? Napakagandang blessing po yun na ginagamit po tayo ng Diyos para tayo po ay maging kasangkapan niya para maraming tao ang makakilala rin sa Diyos. Kaya na sinabi not only to seek His kingdom, but also His righteousness. Hindi mo natin pwedeng paghiwalayin yung busy tayo sa kingdom, pero wala yung kanyang righteousness sa atin. It is the ultimate motivation of every Christians na magkaroon ng katuwiran na galing sa Diyos. Kasi yun po ang magsusustain sa atin ng kanyang kalakasan, yun ang magsusustain sa atin ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang kabanalan sa ating mga buhay. Especially ang kanyang biyaya sa bawat isa po sa atin. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, we need to seek the advancement of the kingdom of God while using God's righteousness within us in order to sustain His presence in every aspect of our lives. Meron mang pandemya o wala, may crisis man o wala, dapat ito po ang ating iniisip mga kapatid. That we must advance the kingdom of God and we must advance God's righteousness in us. Kaya nga naalala ko sinabi ni Moses. Si Moses nung nandun sila sa disyerto at kasama ang mga Israelita nila, natatakot na si Moses umalis dahil kung saan umandar yung pillar of clouds, doon lang dapat lumakad ang mga Israelita during that time. Kaya para bang lahat ay nakasandig doon kung saan kikilos ang Diyos, doon lang sila. They need to follow kung ano man yung sila pinadadala ng Diyos. Kaya minsan sinabi ni Moses sa Diyos, Lord, if your presence does not go with us, then do not send us from here. Ganun na lang ang takot, ganun na lang ang dependence ni Moses sa ating Diyos. Na kung hindi sila sasamahan ng Diyos, kung pwede, huwag na silang paalisin doon. Dahil nakakatakot. Tayo po ba naranasan natin yun? Para bang ayaw na natin gumalaw. Ayaw na natin kumilos sapagkat lahat na lang na pwedeng mangyari sa atin ay walang kasiguruhan. Amin ho ba? Na hindi natin alam kung magkakasama pa rin ba tayo by next year. Kasi because of this variants of COVID, hindi natin alam yung mga taong hindi natin ina-expect na mawawala ay nawawala. Pero kapag kasama po natin ng Diyos, nandoon ang kasiguran. Amin ho ba? Nandoon ang faith, nandoon ang security ng bawat isa. Kaya nga napakahalagang hanapin natin ang Diyos ngayong New Year na to. Hanapin natin siya at talagang i-depend natin. No? This year ang ating this month pala po, no? Ang ating theme sa ating iglesia is believing hope. Tayo maniwala at hindi mawalan ng pag-asa na sa paghanap natin sa Diyos ay hindi niya tayo iiwan, hindi niya ho tayo pababayaan. Amin ho ba? So, napakahalaga po na naiintindihan natin yung mga bagay po na ito na naririnig po natin yung mga ganito. Pangalawa po, making a fresh start requires reigniting our passion. Ano po? Reigniting our passion. Ano ibig sabihin na reigniting? Pag-alabin, pagningasin, pag-apuyin, pag-initin. Yan, reignite, di ba? Anong i-reignite natin? It's the passion. Yung passion natin. Yung bagay na gustong-gusto natin gawin sa buhay. Amin ba? What is our passion? Diba? May passion sila sa pagsasayaw. Diba? May passion sila sa kanilang career. Maraming passion ng tao na kadalasan ang nangyayari po, ito pong passion po na to, yan po ang nagiging dahilan natin kung bakit tayo po ay kumikilos, kung bakit po tayo ay gumagalaw sa ating mga buhay. Sabi nga, passion is what energizes life. Yun yung nagdadrive sa'yo gumising sa umaga. Yun yung nagdadrive sa'yo. No? It turns the impossible into possible. Yung mga imposible, pag may passion ka, nagiging posible. Kasi ando doon yung desire. Ando doon yung drive. In fact, if we don't have passion in our lives, sabi nga nila, yung ministry daw natin will become boring. Yung mga bagay na ginagawa natin, boring yan.
magiging monotonous. Kaya hindi natin pwedeng idiretso. If we don't have passion in what we are doing, everything will become routinary and monotonous. Kaya nga, pag sinabi natin, pag wala kang passion, para kang buhay na patay. You're just existing for the sake of existence. Yan ang sabi mo nila. Na nananatili kang nandiyan dahil buhay ka. Pero pag wala ka na, wala na. So ayaw natin mabuhay na walang nagdadrive sa atin. Amin ba? Ano ba yung nagdadrive sa atin? Madalas po because of this pandemic, nalimitahan ng marami. Mahirap lumabas, mahirap kumilos. Pero how do we ignite our passion? Not only to find God. Pag lumapit tayo sa Diyos, Lord, hilingin natin sa Kanya, God, ano ba ang direction mo sa aming mga buhay? Kasi ano ba ang ninanais ng Diyos sa atin ngayong bagong taon na ito? Ang nais lang po niya. So sinabi niya sa John chapter 10 verse 10 letter B. Sabi niya, I have come that they may have life. Sabi niya, dumating ako para magkaroon kayo ng buhay. Kasi ang buhay natin monotonous eh. Ang buhay natin ay boring. Pero pag dumating ang ating Diyos after finding God, no, He will come to us to give us that life and have it to the full or have it abundantly, sabi sa ibang translation. No? Ang purpose niya ay magbigay sa atin ng fullness. Kung tayo po ay nabuhay ng mga nakaraan na talagang kulang, nawalan po tayo ng mahal sa buhay. Now, how to reignite that passion is to make a fresh start. Life must go on. Amen ho ba? Hindi pa pwedeng tumigil, hindi pa pwedeng umatras. Kailangan umabante. So, kailangan natin i-reignite yung ating fuel. Paano tayo lalakad ng dire-diretso ngayong bagong taon to without reigniting that passion between us and God. Kaya mahalaga mga kapatid na we have to enjoy life, we have to fulfill that life. Sabi nga life is meant to be enjoyed, not to be endured. Amin ba? Life must be enjoyed, not only to be endured. Kaya lang, marami talagang gusto nandun lang to the point of survival. To the point of ginagawa lang yung mga bagay na dahil yun ang kailangan, yun ang responsibility. Out of the responsibility that we have. Pero ang sinasabi ko sa atin ng Diyos ngayon, we have to reignite our passion. We have to reignite. Sabi nga ni Apostle Paul, sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Sabi doon sa The Message, ang ganda ko, sabi, God who got you started in this spiritual adventure shares with us the life of His Son and our Master Jesus, who will never give up on you, never, ever forget that. Ganda doon, di ba? Sabi, ang Diyos mismo nagsimula sa atin itong spiritual adventure natin. No? May mga challenges, may mga bagay na dapat po natin harapin. Pero sabi niya, shares with us the life of His Son. Paano nga natin masusustain? Kasi andiyan ang buhay ng kanyang anak. Our Master Jesus. He will never give up on you. Never forget that. Kung ang Diyos hindi gi-give up sa iyo, bakit ikaw kapatid gi-give up? Wala tayong karapatang give up sapagkat ang Diyos mismo, si Jesus mismo, He will never give up on us. So keep on reigniting that passion, not only to find God, but to keep reigniting that passion. You see, reigniting means also to refocus our vision na binigay sa atin. No? Kung ano man yung mga vision, kung ano man yung mga pinagagawa sa atin ng Diyos na mga nakaraan. Kaya nga we have to forget the past, pero baseline pa rin natin kung saan tayo nagsimula. Indiretso po natin dahil sasamahan tayo ng ating Diyos at hindi na tayo kailangan bibitawan. Amin ho ba? Amen. So, pangatlo tayo. Making a fresh start requires, gusto kong sabihin po yung sinabi ho ni Helen Keller, isang kilalang Christian author. Sabi niya minsan, life is either a daring adventure or it's nothing. Yan daw, di ba? Ang buhay daw is either daring adventure, talagang pabataas, or it's nothing. Ibig sabihin, kung wala nang gano'n ang buhay, maaaring patay na tayo.
Amin po ba? Kasi habang nabubuhay, ay talagang may pagsubok. Pero mahalaga, habang nabubuhay, ay meron tayong pag-asa. That is biblical. Amin po ba? Kaya huwag tayong bibitaw. Nandoon ang ating passion, nandoon ang paghahanap natin sa ating Diyos ngayong bagong taon po. Ito po, making a fresh start requires examining ourselves. So, sabi kanina, di ba? Forget the past. And tingnan natin kung ano yung pwedeng gawin sa atin ng Diyos. So, paano natin gagawin yun? We have to examine first ourselves. Meron ako. No? To have a fresh start means to start cleaning everything we need to clean, including ourselves. Kailangan tayong maglinis, kailangan nating iwanan ng lahat para lamang makasunod ng dire-diretso sa Diyos ngayong bagong taon po na to, gawin po natin. Yan po ang mahalaga mga kapatid, na ma-examine natin na lahat. Kung ano, magkaroon tayo ng tinatawag nating inventory, no? Self-inventory. Ano bang meron tayo? At ano ba ang kailangan natin para masustain tayo ng Diyos? Ito yung sinasabi ng Lamentation, chapter 3, verse 40 to 42. Sabi, let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Let us lift our hearts and hands to God in heaven and say, we have sinned and rebelled, and you have not forgiven. Mahalaga mga kapatid na kung ano man po yung mga mali, mga pagkukulang, mga pinagsisihan natin na mga bagay ng mga nakaraang taon, ay gawin po natin sa Diyos. Humingi tayo ng Diyos ng tawad. Kaya sabi na sa Lamentation, let us examine and test them. Hindi lang examination, test. Di ba? Test them. Ito po ba ay magbibigay sa atin ng kalakasan? Ito po ba ay magbibigay sa atin ng gasolina para dumire-diretso yung ating pagtakbo? Examine. Ano yung mga tumatakbo? Hanggat maaari yung mga runners, halos magaang ang suot nila. Yung iba nga ngayon talagang halos parang sa mga babae parang nakapanty na lang, di ba? Pero dahil nga dati short, ngayon parang halos pabawas yung kanilang takbo, yung kanilang mga suot. Tapos yung mga damit nila talagang panipis ng panipis yung mga suot nila, yung mga sapatos nila, napakagaang, only good for running. Alam niyo bakit? Sapagkat kung may mga extra excess baggage ang mga runners, yun ang magiging dahilan kung bakit hindi nila matatapos ng tama o mabilis yung kanilang mga race. It's the same with us, mga kapatid. Kung meron tayong mga excess baggages, kung meron tayong mga baggages na mga dala-dala natin ng mga nagdaang taon pa, at yun pa yung nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makadiretso. At parang konting-konti lang inuusog po natin sa paglakad po natin bilang Kristiyano. Kailangan natin i-examine kung ano yung mga meron tayo. Sabi mo minsan ni Albert Einstein, sabi niya a true genius, tulad ni Albert Einstein, is someone who admits that he or she knows nothing. Galing po ni Albert Einstein. Si Einstein, kilala natin, talagang genius niya, yung theory of relativity na invent niya. Pero ang simula niya dati, hindi naman siya matalinong bata dati. Kaya nga, doon siya naging genius nung sinabi niya, inaamin ng isang taang genius na totoo, inaamin at kaya niyang aminin na wala naman siyang alam. May mga pagkakataon sa ating mga buhay, inipilit nating magkaroon tayo ng alam, samantalang wala naman pala. Ang mahalaga po mga kapatid, kung hindi natin alam, magtanong tayo. Amin mo ba? Kung medyo alanganin tayo, mag-pray tayo. Examine our lives and find God and to reignite everything that we have right now. Yun po ang mahalaga na gamitin natin habang tayo ay lumalakad sa ating pagtakbo at paglakad bilang Kristiyano. Amin mo ba? So what have we done this 2021? Ano yung mga nagawa po natin? Can we have a self-test before God? Yan po maganda. Can we stand in His presence by giving ourselves accountability for what we have done? Nakakaya po kapag tayo po ngayong bagong taon na to ay magkaroon ng test sa harapan ng Diyos.
at tayo po'y mag-fail. Mahalaga po, kahit may failure, lumakad pa rin po tayo sapagkat kailangan natin ang presensya at ang gabay ng ating Diyos. Amin po ba? Pangapat, mabilis lamang po itong exhortation po nito, mga kapatid. Pangapat po, making a fresh start requires submitting to God or submission to God. Ang mahalaga po yung pagsusuko po natin sa ating sarili. After we examine our lives from all our sins, yung shortcomings po natin, mga pagkukulang po natin, and after we have redefined and rediscover our passion for God, mahalaga po ay hanapin po natin yung kanyang kalooban at isuko natin ang ating sarili dito. Ano po, ang human nature natin, we tend to do our thing, our own thing. Yung gagawin po natin lahat bago tayo magtanong o bago tayo isuko natin sa Diyos yung mga bagay na ito. I-exert po muna natin yung buong effort natin. Ano po, bago natin magtanong. Pero ito po, baligtad. Bago tayo gumawa, ang mahalaga po, isuko na ho natin ang lahat-lahat sa Diyos. Nang sa iyon po hindi na ho tayo magkamali. Mahirap po kasi magkamali po. Di ba? Bagong taon may desisyon tayo na hindi tama dahil nakalimutan natin magpasubmit sa ating Diyos. Sabi ho ni Job 22 verse 21, submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. Ang ganda ho, di ba? Sabi niya, magpasakop tayo. Magpasakop tayo at maging mapayapa. Mahirap magpasakop sa Diyos, pero ikaw yung nag-aalanganin naman. Para bang, yes Lord, isusuko ko to. No? Isasabit ko to sa iyo. Pero at the same time, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong manibela ng iyong buhay. Sabi nga sa awit ng mga Christians, si Jesus ang tsuper ng ating buhay. Bakit? Sapagkat hindi niya tayo dadalhin sa masama. Dadalhin niya tayo sa pagpapala. And in this way, sabi ni Job, prosperity will come to you. Anong unang gawin? Submit to God. So, hindi lang mo basta hanapin ng Diyos. Reignite natin yung ating passion. I-examine natin ang ating mga sarili-sarili. Pangapat po, we have to submit to God. Naalala ko lang po isang kwento. Isang napakalaking barko ng pandigma. At doon sa isang warship na po, naglalakbay siya. Madilim, bagyo, inabutan sila ng bagyo. Gusto nilang dumaong sa isang lugar na medyo safe yung kanilang barko dahil sila'y warship, talagang built naman yung kanilang ano tawag dito? Built yung kanilang ship na talagang to stand all these kinds of storm. Pero habang sila'y papalayan, nakakita sila ng ilaw sa malayo. Akala nila kapwa nila barko. Kaya sabi nila yung kapitan ng barko ng warship, mayabang, ano po sabi? Baguhin mo yung course mo 10 degrees south. Sabi, baguhin mo, alter your course 10 degrees south. Kasi nag-head on sila ng barko na yun. So sabi nung nandoon sa kabila, nag-send din ng message. Sabi, no, you alter your course 10 degrees north. Not me, but you. Ikaw ang gumalaw, hindi ako. Aba, sabi ng kapitan, mayabang ito . Sino ba itong taong itong kasama kong makakasalubong na barko? Magkakasalubong kami, magbabangga kami. So sabi niya, alter your degrees, 10 degrees south. This is the captain of this warship. Sabi niya. Ang sabi naman nung lalaki doon na sumagot, alter your course 10 degrees north. I am a third class Jones. Sabi niya. Sabi niya ganun. Third class lang pala to na seaman . Inuutusan ako na kapitan ng barko para lamang i-alter ko. Hindi, ayaw niyang mag-alter, ayaw niyang baguhin. Ako gusto niya pang ganun. Sabi niya, immediately the captain said the third message. Sabi niya, alter your degrees south. I am a battleship. I am a warship.
Parang tinatakot na ng kapitan, yung kasama niyang magkakabungguan sila. Sumagot yung tao. Sabi niya, then the reply came, alter your degrees 10 degrees. Alter your course 10 degrees north. I am a lighthouse. Nakuha po ninyo? Sino po yung babanggain ng captain na mayabang na may dala ng battleship? A lighthouse. Kaya pala hindi niya kayang baguhin. Lighthouse siya eh. Yung ilaw po na yun, yun yung beacon light na nagbibigay ng gabay doon sa barko. Eh paano nga naman aalis yung lighthouse? Eh lighthouse siya. Fixed na establishment yun. Samantalang yung barko, dahil sa kanyang kayabangan, dahil siya ay battleship, dahil siya ay kapitan, ayaw niyang baguhin. Kung hindi magpapasakop ang kahit sino mang barko sa isang simpleng third-class seaman na nag-ooperate ng lighthouse, malamang lahat yun ay mababangga doon sa lighthouse. Disgrasya ang abutin. Ano po, in the midst of our dark and foggy times, napakaraming mga boses ang naririnig natin, di ba? 3 degrees, dito ka pumunta, dito ka pumunta, lumakad, dito ka. Pero ang mahalaga lamang po, marinig natin ang boses ng Diyos at magsuko at isuko natin ang ating buhay sa Kanya. What are those things that we need to submit to God? Ano yung mga bagay na kailangan natin isubmit sa Diyos? Una, it can be our careers and ambition. Yung bang ang gustong-gusto natin kasi ito yung career path ko. Dito ako nag-aral, dito ako nagsunog ng kilay, tapos isusuko ko lang sa Diyos. Ay, hindi pwede. Eh ba talagang hirap kumilos at magpasakop sa Diyos? Dahil because of their pride. Ano sabi ni Jesus? Mabuti pang pumasok ang isang kamelyo sa butas ng karayan. Kaysa pumasok ang isang mayaman. Dahil it can also be our own sources of joy and finances. Ang hirap kung sumunod sa Diyos kapag ang nire-require po niya minsan yung ating mga kayamanan na alam ng Lord na hindi magiging magandang dahilan sa tamang pagsunod natin sa Diyos. Although itong finances, itong careers and ambitions can be used by God as an instrument para ho tayo ibagamit niya. No po? Kami po na mag-asawa ay may negosyo din po at may mga career sa buhay. Pero hinayaan po ng Diyos na isubmit po namin ang lahat ng ito. At habang kami nagsasubmit sa Kanya, tulad ng sinabi ni Paul, ni Job, no? Submit to God, no po? And be at peace. And then, prosperity will come to us. Kaya kung ano man yung meron tayo ngayon, isabit lang po natin sa Diyos. Kung kailangan na ayusin lang ng Lord ang ating buhay para lamang doon sa mga talents and giftings natin, para magamit niya, para magamit ng Lord sa kanyang kaharian, sa kanyang kingdom, then it's good. Submit to God, also our families and friends. Napakalaga na isuko natin ang ating sariling pamilya, ang mga minamahal po natin, lalo na mga ating mga kaibigan. Kaya itong mga DM-PAD, kayo po nasa DM-PAD, kayo po yung mga magkakumare, magkakaibigan na isinabit at isinuko natin sa Diyos. Sa gayon, ito po ang maging dahilan para tayo ay makasunod ng dire-diretso sa ating Diyos na buhay. You see, by submitting all these things, the Bible clearly says that prosperity will come to us. Gusto po natin maging successful ngayong 2022. Then, we need to submit to the Lord. We need to have a fresh start as we submit to His grand plan for us. Ano ba yung plano ng Diyos sa atin? Ano yung wish ng Lord sa atin ngayong bagong taon na to? Sabi doon sa 3 John 2, di ko nga na nailagay po dyan, I wish above all things. No? I pray that you may enjoy good health, that you may go well with you as your soul is getting along as well. Kaya ang promise ng Lord, hindi lamang sa mga physical, material na bagay. Hindi kasama na ho doon, spiritual, physical, mental, lalong-lalo na sa ating mga buhay pananampalataya, spiritual.
Amin mo ba? And lastly, I end. Ang panglima po na kailangan po natin para magkaroon po tayo ng fresh start. Number 5 is to humble our lives. Humbling our lives. Magpakumbaba po tayo. Hindi ho yung pagsisimula ng bagong taon. Yung iba ho talagang, sabi nga ng iba naghahanda para lang ipakita sa maraming tao na marami. No? Maghahanda, magpipicture, okay lang po yun, walang problema po doon. Pero kung alam natin sa ating sarili, yung after nating maghanda, bumili ng maraming fireworks na ang mahal-mahal na po, para lamang to show off, mali po yun. Maganda po, simulan po natin ang bagong taon na ito na may pagpapakumbaba. The common mistake that we have is to be too proud. No? We are to think that we are too good, and it seems everything is to be okay. Then suddenly problems will strike us. So obstacles arises on our ways, and suddenly we see ourselves failing and falling again and again. Ang hirap po na we commit the same mistakes ng mga nakaraang taon. Ayaw na po natin ulitin. Ano kailangan po natin gawin ngayong bagong taon na to? Magpakumbaba tayo. Sabi po ni Apostol Santiago in James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Kung gusto po natin na tayo makaangat sa buhay, ang kailangan po magpakumbaba. Kaya sabi ng Lord, if we humble ourselves, no, tayo bubuhatin ng Diyos pataas. Sabi rin ni Apostol Santiago, 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Minsan naghahanap tayo, Lord, kailan ba ako aangat sa buhay? Kailan ba ako magkakaroon ng kariwasaan? Ang sabi ni Apostol Santiago, pakumbaba lang tayo. At hayaan natin ang kamay ng Diyos, that God's mighty hand be on us, that He may lift us up in due time, in perfect time. Sabi doon sa Ecclesiastes, di ba, chapter 3, He makes everything beautiful in His time. Kaya manatili tayong magpakumbaba. All we need is to humble ourselves and let God do by lifting us up. James chapter 3, verse 13, sabi uli ni Apostol Santiago, who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. So, yung humility natin, merong wisdom. Mahirap naman yung nagpapakumbaba, pero show off lang. Parang sila sabi dito, may nagtanong, taas mo ang kamay, sino ang humble dito? Yan po yung matanong, diba? May nagtaas naman, napaka-humble mo nga, nagtaas ka ng kamay. Biro lang po yun. Pero there is wisdom sa pagiging humble natin. Mahirap naman po yung humility na merong pride. No? Yung humble pero may pride. Sabi doon sa Proverbs chapter 11 verse 2, tingnan po ninyo. Sabi ni Haring Solomon, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Kaya hindi nagkakamali yung mga taong mapagpakumbaba. Alam mo po ba yun? Dahil nandoon yung pagpapakumbaba nila. May kasama karunungan galing sa Diyos. Kasi kung ang karunungan lang natin, gusto natin maging prideful tayo. Gusto natin una tayo. Gusto natin mauna tayo lagi. Pero when you have that humility that comes from wisdom of God, hindi darating yung pride. Dahil alam natin, yung pride, uunahin tayo. Pero unahin natin yung iba. Kaya sabi ng Lord, di ba? Mahalin natin ang ating sarili. Mahalin natin ang ating sarili gaya ng pagmamahal natin sa iba. That is humility. Ang reference point mo ng pagmamahal mo sa iyong sarili ay kung paano mo mamahalin ang ibang tao. That is humbling. Dumarating tayo sa humbling experiences. Amin ho ba? Kami pong mag-asawa, dumating po kami sa mga humbling experiences. At kapag dumarating po tayo doon, may itinuturo ang Diyos. Kaya nga may wisdom. Kapag dumarating tayo sa mga humbling experiences,
there is always wisdom on it. Dahil merong gustong ituro sa atin ng Diyos. Napakarami na natin mga kilalang mga tao na dumating sa humbling experience kahit na sila'y nakakariwasa ang buhay. Dumarating sila na binabaksak sila ng Diyos. Katulad nung ni Job. Pero lahat pong yun ay mayroong pagtuturo. Hindi nawawalan ng saysay yung pagtuturo sa atin ng Diyos sapagkat those humbling experiences ay magiging gabay po natin habang tayo lumalakad sa ating Diyos. If we humble ourselves to the power of the hand of God, then He will lift us up by showing good deeds done in humility that comes from wisdom. Kaya mga kapatid, mahalaga po na therefore, sabi nga the more success we have in following God's plan and purpose, the more we need to be humble and ask for God's wisdom. Amin ba? Habang tayo ay maraming mga tagumpay sa ating buhay, sa pagsunod natin sa plano ng Diyos, the more we need to humble ourselves. The more na tayo magpakumbaba para hilingin yung kanyang wisdom. Ano po? Minsan merong isang kilalang tauhan sa British Kingdom, ano po? Si Sir Robert Mayer on his 100th birthday. Siya po siyang elderly British socialite. No? Ang pangalan po noon ay si Lady Diana Cooper. Fell in a conversation sa isang babaeng parang halos kilala niya pero hindi niya namukhaan. Dahil mahina na ang mata itong taong ito, si Lady Diana, hindi niya na-recognize kung sino yung kausap niya doon sa British Kingdom na to. Habang sila nag-uusap, biglang nakita niya isang diamond na suot-suot itong kausap niya. Hanggang sa nakita niya, she was already talking to Queen Elizabeth, yung reyna ng England. Kaya sabi niya, he was overcome with amazement. And Lady Diana, sabi niya, oh ma'am, I'm sorry ma'am. I didn't recognize you without your crown. Ayan, ang sabi ni Lady Diana. So, sabi ni Queen Elizabeth, oh, it was such a good evening that I decided to leave my crown behind. Napakagandang illustration po ng isang reyna na gusto lang makahalubilo ang lahat. Sigurado, pag nakihalubilo siya, suot niya yung crown niya, mahihiya ang mga taong makipag-usap. Kasi, yan yung reyna. Mahihiya tayo. Pero sinubad niya yung kanyang corona at sinuot lang yung damit niya pero hindi niya iniwan yung kanyang diamond. At yung mga nakakilala lang sa kanya, sila lang makakikilala na, si Queen Elizabeth pala na po. Ano yung mga kapatid, ganon din ang Diyos, di ba? When He shows His humility, iniwan niya ang kanyang corona doon sa langit. Inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At siya'y nabuhay sa bawat isa po sa atin. Ang unang-unang nagpakita ng pagpapakumbaba ay walang iba, kundi ang ating Diyos. Kaya kung ating Diyos ko nagpakumbaba, bakit po kaya tayo hindi natin kaya magpakumbaba ngayong 2022? Kaya mahalaga po, in our conclusion, gusto ko lamang i-recall that this 2022, for us to have a fresh start, kailangan po ang kapangyarihan ng Diyos ang sumani po sa atin. That let His will be done in us by doing and facing new challenges, new beginnings, new hope. Ang kailangan po natin, making a fresh start requires finding God, reigniting our passion, examining our lives, submitting to God, and humbling our lives. Nabuo po natin yung acrostic na fresh. Amin ba? Kaya ngayong umagang ito, I want to leave all of you na itong New Year po na to, our new
New Year will have a fresh start once you have a refreshing experience in the presence of God. Ang kailangan po natin ay ang kanyang Espiritu na mabuhay po sa bawat isa. Psalms 143 verse 10, teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on the level ground. Sino ho ang magbibigay sa atin ng lakas, ng gabay, ng kapangyarihan? Walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos na sa atin po ay pupunta at sasama po sa atin. Amin ho ba? Ngayon pong umaga po ito, gusto ko pong umawit ng isang awit na talagang nagsusuko. Pinapakita yung pagsusuko ng ating buhay sa kanyang kaluwalhatian. Isang awit ang GIL. Gusto ko pong i-share sa atin. Ano pong inaawit ako natin ito dati? Sabi ko sa awit Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power and the Holy Spirit has come upon you. Nakadepende po tayo sa Holy Spirit. Amin ba? Para makita natin ang Diyos, para ignite natin ang ating passion, ma-examine natin ang ating masarili-sarili. Ano pa ho? Isuko natin ang ating buhay at magpakumbaba tayo. Sabi ko sa awit, ginagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Sabi ko sa awit ko, nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko, manatiling nakatuon sa'yo. Isang pa nating awitin po ito. Ginagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko, manatiling nakatuon sa'yo. Sabi ko ng chorus, banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Mga kapatid, mahalaga po na sa umaga pong ito ay maintindihan natin it is only to the power of the Holy Spirit na tayo po ay makakapagsimula ng sariwa, fresh start this 2022. Manalangin tayo. Lord, we thank you God sa umaga nito. Salamat po. Hinayaan mong marinig namin ang mga salita po ito. Nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Nagbibigay sa amin ng direksyon. Nagbibigay sa amin, Panginoon, ng security. Nagbibigay sa amin, Lord, ng kapayapaan. God, turuan mo po kami. Ang bawat isa po sa amin nandito sa DM-PAD. Nahanapin ka po ngayong bagong taon po na to. At sa buong taon po ng 2020. Hanapin ka po namin. Ma-reignite namin uli yung mga dati namin ginagawa. Yes, it is new normal. Pero under the new normal scheme, may mga bagong bagay ka na gusto mong gawin namin just to continue with our passion. At kung ano man yung passion po na to, Lord, kaya mong mai-align po ito sa kalooban mo sa aming mga buhay. And as we reignite that passion, Lord, let us examine our lives. At kung makita namin ang aming buhay na kailangan namin magpatawad, kailangan namin magsuko, kailangan namin maglinis ng aming mga buhay, Lord, iniiwan namin sa iyong paanan ang lahat ng mga excesses, baggages namin sa buong isang taon po ng 2022. And Lord, we submit to you, to your will. We submit to your grand plan for us. At hayaan mo, Lord, na magpakumbaba po kami ang bawat isa po sa amin. Kung sino man po sa amin dito, Lord, ang may mga pangangailangan ngayong bagong taon po na to, nangangailangan ng direksyon, nangangailangan ng lakas, even nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng kapayapaan,
nangangailangan ng iyong gabay. Lord, I pray for that person right now. In the name of Jesus, katagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan ngayong taon po ito, ngayong bagong taon po na ito, ngayong araw po na ito. At hayaan mo, Lord. So, manahan kami, mamuhay kami, magpasakop kami, Panginoon, sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen. 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 God bless us all po and Happy New Amen, Year po. Lord God. Amen. Happy New Year po. Amen. Amen. Thank you, Brother you po, Bob. Brother Bobot, sa napakagandang mensahe na ibinigay niyo po sa amin sa araw na ito. Kung ang mga kapatid dito sa DMPAD, kung nandito po kayo noong December 30, ito po ay parang second part na napag-aralan po natin noong December 30. Ang ganda po, no? So I believe na tayo po ay handang-handa na harapin ang bagong taon. Binigyan po tayo ngayon ng gabay kung paano, how to make a fresh start. Madali lang po siyang tandaan dahil binigyan po ng acronym yung word na fresh. Yan, Fresh. praise God. So, sa mga susunod na mga araw, pag medyo tayo po ay pwede nating balikan po itong teaching na ito at maalala po natin kung ano po ang magandang balita ng Panginoon po sa atin ngayong taong 2022. The Lord wants us to make a fresh start. Praise God. Lalong-lalo na po kasi kahapon talagang naibalita na babalik tayo sa alert level 3. Yun nga po yung bungad po ni Brother Bobot kanina. So talagang napaka-timing po na talagang binigyan po tayo ng Panginoon kung paano na magkaroon po tayo lagi ng confidence na anuman po yung mangyari sa paligid po ay the Lord still wants us to make a fresh start this 2022. Yan. Praise the Lord. Palapakan po Amen. natin ang Panginoon at hindi na po tayo magtatagal mga kapatid kasi meron po tayong gawain mamayang 10 a.m. Iniimbitahan ko po kayong lahat, lalo na po yung mga malapit po dito sa Golden Acres. You are much welcome na umattend po ng ating pong on-site na praise and worship mamayang 10 a.m. At yung mga malayo naman po, naka-live po tayo sa Facebook. Mamaya magkita-kita po tayo virtually, physically. Yan, sama-sama po tayo magpatuloy na maglingkod, pasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Praise Amen. God. Sige po, palapakan Amen. po natin ang Panginoon at tayo po ay darako sa atin pong closing prayer. Bago po yan, awit lang po tayo ng isang maiksing song na nagsasabi po na ibibigay natin ang lahat ng pasasalamat sa Panginoon at pagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His life He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Praise the Lord. Praise God. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pasasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa napakagandang katuruan na amin pong narinig. Kung paano, Panginoon, na sa ikalawang araw na taong ito ay nais niyo pong sabihin po sa amin, O God, na it is your will for us to make a fresh start sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat sa lahat po ng aming pong natutunan sa umagang ito na patuloy pong magiging gabay sa amin, Panginoon, kung paano po kami magsisimula sa taong ito, Panginoon. Maraming salamat for this fresh revelation na patuloy niyo pong ibinigay sa amin sa pamamagitan po ng aming kapatid sa buhay po ni Brother Bobot Datuin. Salamat po, O God, sa kanyang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga mensaheng ito na ibinigay niyo sa amin sa pamamagitan ng kanyang buhay. Dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po siyang pagpalain. More anointing, O God, ang aming pong dalangin sa kanyang buhay, Panginoon, sa patuloy na pagpapagamit sa inyo. More fresh revelation that comes from you, O God.
increasing power, Lord, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag ng inyo pong salita, ay patuloy pong marami mga tao ang mabago, Panginoon, ang buhay. Lalong-lalo na din, O God, sa gawain ito ng DMPAD. Maraming salamat po sa patuloy na paggamit nyo sa kanyang buhay, sa buhay po namin dito sa gawain ito, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po siyang pagpalain sa bawat aspeto ng kanyang buhay, maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon, kay Pastora Mildred, maging ang kanilang mga anak, Panginoon, maging sa kanilang business, O God, ay patuloy niyo pong pagpalain at patuloy niyo pa pong gamitin, Lord, ang kanilang buong pamilya na patuloy na inspirasyon sa amin pong lahat, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan sa taong ito, Panginoon, at patuloy, O God, na kayo po ang maghari, Panginoon, sa kanilang buong pamilya. Maraming salamat din sa buhay ng bawat isa na dumako sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil bagamat, O God, na marami pa po sa aming pong mga kapatid ang mga maaaring busy o maaari pa pong pagod sa mga celebration ng nakaraang mga araw. Subalit, Lord, salamat po. Dahil meron po kayong mga anak na pinili na unahin ka sa umagang ito. Pinili, Panginoon, na bigyan ka ng panahon upang marinig po namin ang iyong mga salita sa umagang ito. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid, O God, na narito sa Zoom sa umagang ito, anuman po ang kanilang mga panalangin, O God. I just pray, Lord, na patuloy niyo po itong katagpuin sa kanilang mga buhay, O God. Hayaan mo, Lord, na sa buong araw na ito, patuloy po namin maipagkatiwala sa inyong mga kamay ang aming po mga buhay, lahat po ng aming mga gagawin, Panginoon. At patuloy lamang, O God, na ikaw po ang siyang mapapurihan at maparangalan sa buhay po ng bawat isa. I pray, Lord, maging sa gawain mamayang 10 a.m. sa worship and healing services ng Jesus is Lord Church, Golden Acres. Patuloy niyo pong pagpalain ang gawain ito, Panginoon. Let this be a Spirit-filled service, O God, at patuloy nga, Panginoon, na ihanda mo ang magpapahayag ng inyong salita at bawat aspeto, Panginoon, ng service na ito, Panginoon, ikaw po ang siyang manguna at ikaw po ang siyang maparangalan sa aming pong kalagitnaan, O God, in the mighty name of Jesus. Maging sa akin po mga kapatid, Lord, na hindi po namin makakasama physically mamaya, I pray na patuloy niyo po silang i-convict, O God, to hear your message, Panginoon, na patuloy niyo pong inihanda mamayang 10 a.m., O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Panginoon, maraming pong salamat. Pabayaan niyo na sa umagang ito, minsan pa, ideklara po namin sa aming kalagitnaan that Jesus is Lord over our family, Jesus is Lord over our lives, Jesus is Lord over all aspects of our lives, O God, as we also declare that Jesus is Lord over the Philippines, especially, Panginoon, all over Metro Manila, kung saan, Panginoon, ay magbabago na naman, Panginoon, ang alert level, Panginoon. Father, I just pray your divine protection sa bawat isa po sa amin. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa Omicron variant na ito, Father God, in the mighty name of Jesus. Maging po sa lahat ng miyembro ng aming pamilya, nasaan man silang dako, Panginoon, I pray for your divine covering to be upon each and every one of us, O God. No weapons formed against us shall prosper. Even, Panginoong Espiritu, Panginoon, ng sakit karamdaman, ang COVID-19, Lord, ay hindi po makapenetrate sa aming po mga buhay, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. May the love of the Father, the grace of our Son, the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise the Amen. Lord, praise God. Amen. See you later, mga kapatid. Thank you, Lord. Don't Thank forget you, to Lord. do our AHA today. Ang ating pong Bible reading ay nasa John 2 at ang ating pong gagawan po ng AHA ay John 2 verse 5. Napakaganda po ng AHA natin today. Ito po ang mababasa po natin dyan, ang first miracle of Jesus. Kaya yan, mamaya po basahin po natin. This afternoon ay nasa Proverbs 2 ang ating pong devotion, and this evening ay nasa Genesis chapter 2. Yan, praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon at magkita-kita po tayong muli, mga kapatid, bukas 7:30. Balik na po tayo sa ating normal time. See you tomorrow, 7:30 a.m. Praise God, praise God. Thank you, Lord. Praise Thank God. you. Thank Thank you, you po, Bye Sister po. Sister See you Minnie. Thank you, tomorrow. Sister Thank you po. Irene. Thank you, everyone. Have a God blessed bless. Sunday. Thank you, Sister Irene. God bless everyone. Brother God Bobo. bless you Thank all. you. Prayers and Sis Irene. Thank you so much po. See you Thank tomorrow you. po. Thank you. Invite God ulit bless natin yung ating mga po. kapatid. God God bless. bless See you all po. tomorrow. Thank you. Bye. Thank you po. God bless. God bless po, Sister Irene. Salamat po. God Belated bless. happy birthday to